morning, no? Maayong buntag sa tanan. And we praise the Lord for this Sunday morning as we come and worship the living God, no? Our Lord and Savior Jesus Christ. So I hope kitang tanan naka-experience ta, nakasinati ta sa kamaayo sa Dios this week, no? In different ways, sa atong pagtrabaho, pag-drive ba, o masika ng simple nga mga butang, no? Makakaon ta, maayo tong tulog, makabata pa ta, kaya na uban, di nakamata. It's a brand new day. So, karon nga panahon, magbantay na ita kay sigig ulan, medyo taas naman kayo sa dengue. So, medyo magkuanta, no? Kung magsanina ta, medyo bantay lang kay may mga lamok. So, at the same time, let's pray po kung naman tayo na ilan nga maigsuon nga nasakit, let's pray for their full recovery. So, nanata sa tunga sa September 15, and I hope all things are going well sa inyong sa atong mga families. Nabatay mga nag-celebrate the birthday this week. Ruth? Haros gahapon. Okay. Atong prayhan si Ruth, no? Happy birthday day Ruth. So, nagstura po din ni Ruth gani ha. Okay na daw yung fever, kidugay-dugay ko na siya nag-fever. Kaya hopefully maka-recover na gyud siya, no? So, atong kantahan ng mga birthday celebrants unya, nabay nag-celebrate silang wedding anniversary this week, wala man, no? Sige, so let us prepare our hearts and minds as we worship the Lord, no? Kung naman tayo mga kagulanan, atong itugyan sa Ginoo, isang at nato sa trono sa Ginoo, no? Basin natin yun ang una ng mga apsunon nga bayronon, kung naguna-una ito, nalakban na po itong purtahan sa balay. Kung natanggal mo na po itong plansahanan, padulong din ay po. Natanggal yun na wala yung mga anak nga mapanguna-una. Para makafocus ta sa atong time with God. Amen? Sige, so as we begin, let us be more sensitive sa leading ni God as we sing praises to Him and as we listen to the Word of God from Pastor Lee. Kunya po din mag-testimony about God's goodness sa iyang life. So, maminaw taon niya, no? Sige, manindog ta as we begin our worship to our Lord and Savior Jesus Christ. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let us pray. Merciful, loving God and Heavenly Father, Lord, nagapasalamat kami karon nga adlaw sa imong kamaayo, sa pagtapok, O God, sa imong katawhan diri to worship you and to honor you. Lord, among ginahatag ang tanang dungog o gimaya balik kanimo. And we recognize, Lord God, that you have the power over our life, the power to bless, and the power, Lord God, to heal all our diseases. Lord, pasaylo kami sa mga sala, sa mga kalapasan nga among nabuhat kanimo ug sa mga isig katao, Lord God. Lord, we pray nga kami pod na may forgiving heart sa uban. Sama pod sa imong pagpasaylo nimo sa among mga sala. Lord, we pray nga ang among matun-an karon from the word, among i-apply sa among kinabuhi. Ug kami, O Dios, mag-live me og kanang abundant life. Kinabuhing adunay abundansya, Lord, nga nagikan kanimo. And Lord, we pray nga among mga dawat nga blessing kanimo, among ma-enjoy, nga namin good health. At the same time, magamit na mo among blessing to help others, to share it to our family members, and to bless other people. Lord, use our lives nga makashare mi sa gospel, nga daghan pagtao makailakay sa imuhang ngalan, Lord Jesus. Ug daghang tao, Lord God, ang makakabot sa satisfaction, katagbawan, O Lord God, nga gikan lamang kanimo. Kini among ginapray ug among ginatugyan in Jesus' name. Amen. So as we start, no, let's
sing our praise unto the Lord. Pagasimbahon ka. Pwede tayo walang pa. The Lord is to be praised. Hallelujah. Salamat o Diyos sa imong presensya na nagauban ka ng karon nga adlaw as Yes, we worship you. Yes, fill us, O Lord, with your Holy Spirit. Speak to your people, O Lord God. Speak to There us. is no other God, Lord God, besides you. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Yes, Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of
be praised, O Lord. Unstoppable. Unchangeable, unshakable, Yes, unstoppable. Ikaw na, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. Padayon ta sa atong pag-worship sa atong Ginoo, atong buhi nga Dios. Karon nga takna ato ning ihatag nga panahon aron ato siyang pasalamatan, mangayo tag pasaylo sa atong mga nabuhat nga kalapasan. Nagsawala nato gituyo apan kita nakasala, kasala sa isig katao, natay nabuhat nga dili makapahimuot sa Ginoo. Karon nga time ngay tag pasaylo sa Ginoo aron limpyuhan niya ang atong mga sala o iyat ang himuon nga limpyo diha sa iyang tubangan o atong mga prayers iyang tubagon. So let us ask for forgiveness, pasalamatan nato siya sa tanan nga iyang nabuhat na maayo o atong i-commit na time o prayer diha sa iya. Ang inyong mga prayer requests iampo sa iya. Ang inyong mga ginahandom nga hantod karon wa panahatag i-offer nato sa iya. Let us pause for a moment of silent prayer. Pag-ampo ka. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, ang imong mga katawhan, ani adinhi, nagasimba o nagadayeg kanimo. Pasaylua kami, Lord, sa among mga sala ug limpyuhan kami. Aron ang among mga pasalamat ug ang among mga pagdayeg imo dawaton, Lord, diha sa imong tuwa. Lord, ikaw lang ang makakita o makadungog sa mga mulo sa imong katawhan, sa ilang mga ginahangyo diha kanimo. Makita po nimo ang ilang mga pasalamaton nga kasing-kasing, O Lord. Thank you, Lord, sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Bisan pa sa mga pagsulay kami, Lord, ipadayon ug ampo diha kanimo. Salamat, Lord, sa imong protection matag adlaw. Salamat, Lord, sa imong mga blessing. Salamat, Lord, sa imong mga guidance. We continue to pray to you, Lord. Kay ikaw lang man ang among paglaom dinhi sa kalibutan.
Ikaw lang, Lord, ang among kusog ug ang among hope, O Lord, among protection, O God. Among ginapray ang among mga igsuon nga naay sakit, we pray for healing. Touch their bodies, O God. Salamat, Lord. We remember with thanksgiving sa birthday ni Ruth kagahapon. Thank you for healing her. Amo kong ginapray na ang iyahang desire, O Lord, according to your will and purpose, mahatag kaniya. Salamat, Lord, sa in spite sa mga panghitabo, imong gisustain ang imong katawhan. Thank you for the comfort nga imong gihatag sa family nila, Ami and Mitch, passing away of their sa ilang igsuon. Salamat, Lord, kay mo silang gi-sustain, O God. Lord, karon nga takna among ginapray ang amo pong country, Lord. Daghan ng mga panghitabo nga lahi ra sa una, apan save our country, Lord. Save us. Tabangi ang amo ang mga katawhan. Lord, patalinghugi ang mga Kristohanon nga nagaampo diha kanimo. Mas daghan ang wala nituo sa imo, Lord, but ako ginapray. Ingon man ka, 2 or 3 are gathered in my name, naa ka sa taliwanan. Patalinghugi ang among mga pag-ampo, Lord. Among ginapray nga unta ang among syudad diri sa Davao magpadayon adunay kalinaw ang imong mga katawhan, Lord, nga naay gakinahanglan og trabaho, mahatagan og trabaho. Ayaw sila pasagdi, O God. Among ginapray ang mga Kristohanon sa uban nga nasod dito sa nasod, Lord, nga naay kagubot. We pray that you help them, O God. You have angels, O Lord, send them to save them dito sa Israel, sa Ukraine, o sa uban pang dapit sa nasod. Dunay kagubot, wala kabalo ang mga tao kay wala man nabalita. Lord, allow us to await sa imuhang pagbalik with anticipation nga anytime makabalik ka, O Lord, misaad ka nga balikan minimo aron dalahon minimo sa usa ka lugar nga dunay kalipay, dunay kinabuhing walay katapusan. Amo nang ginahandom, Lord. Amo naa kami dinhi naga-worship sa imo with thanksgiving in our hearts. Salamat, Lord, sa tanan nimo kaayo. Touch our bodies and bless our time today as we worship you. Speak to us through the Holy Spirit. Thank you for the message. We ask for your blessing. In Jesus' name, Amen. Amen. Maayong buntag sa tanan. Good morning. Maglingkod ta. Praise God, no, for this wonderful day. Before na ko mo share sa inyo sa message gikan kay Lord, doon na isa ka igsoon nato nga buhatag sa iyahang testimony sa kaayo sa Ginoo. So akong tawagon si Sister Ami, then ka share ang imong testimony. Kaya tagpagkuhan Mike. May buntag sa tanan, mga brothers and sisters. Salamat sa Diyos, no, nagitapok kaniya diri sa iyang balay alampuanan. Maayo kay jud kayo ang Ginoo, no. Sa akong base sa akong testimony, last September 6 naka-receive ko message na ang among magulang
kumbaga sa Bisaya pa nagtinga na siya. So anak ko nga kung madala pa sa pwede pa siya madala sa hospital, italhon lang nila kay para mapasang dito. Pero pagka after mga 15 minutes ninawag na po sila nga, wala naman gud ang call na namatay na gud siya. So nag-ana ko nga siguro dili wala gitugot sa Ginoo nga dala sa hospital na ay purpose. Ako nga sige, i-plasteran niyo dia kay matulan niya. So karon kami ni Ate Nits wala mi nagpanik, nag-ampol, sige lang ato lang i-plaster. So karon padulong mi dito nami sa bus, nag-isip mi ba na ana mi nga unsaon ka na to inuha man tay among dalang kwarta pamasahe lang gyud kanang igo-igo ra gyud siya. Unsaon ka nino nga kanang pag mahal ba ya ang kuan ron kanang chef sa funeral o sa kanang lungon. Siguro sa namin sa bus nakampo mi nga Lord, ikaw man gyud ang tag-iya sa tanan. Tugyan mo ang tanan ng kabalaka kanimo Lord, kay ikaw man gyud ang ang madalangpanan. Moto simig ampo sige tawag nga ako pag umangkon nga tinaan mi diri sa funeraria. Sige diha lang ni unsaon kanino siya nga sige lang ti kay ato mi sa kabahagi sa Carmen di ay nay kabahagi nasa lay programa. Ato na mo dito na wala mi kabalubang na sa lay programa kay nga libre ang sa ilang mga barangays na libre nga kanang service sa kanang porlon, hatod og kuha, free nga kanang lungon, free nga bugas, free nga tanan tent, bangko o kanang tubig tanan na gid siya. Na siya Lord, grabe ka maayon nimo Lord no kay instant pray imo gyud ming giansiran Lord pagka maayon na gyud nimo Lord. So kato nga ko nakahilak ko kay kanang so wala gyud nako wala mi nag-expect ni Ate Nits nga ingana ang mahitabo sa moa ba nga naji kanang gigahin ang Ginoo para sa ato agyud kung basta moampo o mosalig nang gyud ta sa iyang mga igsoon. So mano to na plaster na siya. One night, bili na mo siya sa planner pag manibalik mi. So, pag ato na mo dito, ang mo nilang kuanon is ang ayang sementeryo, ang kanang bayro nun. So, nag-ampo na sad ko, Lord, kanang ako'y kwarto ng programay lang yun ni Lord. So, pagka ko nanawag si Ma'am Rose nga, mo ni, gihatag ang church, si Pastor Lee, o si katong si itong anak ni Pastor si Michael. Lord, salamat kayo, Lord, kay at least naadto sa mo ang bayro nun. Salamat jud kayo amahan kay wala gyud min magipasagdan sa plaster gyud ang tanan. So ang mga tao po dito nagkuan sila kanang mga namaging mga prayers na po spiritual pa dito sa moa kuan pud nila giubanan nila sa mga paryente. Ang mga snacks, mga kuan, wala gyud po gi-provide mi sa Ginoo, gipadalhan mi sa barangay, sa mga silingan namo, sa church, ipadalhan mi wala koy kuan. Ako Lord, kumaay mo wala lang kanang ko lang ko, wala lang jud mingon nga nabalaka kasi iyalan mi tanan nagasalig. Ako Lord, ikaw lang jud grabe jud kamaayo nimo Lord no kay kanang nalay mo abot ba? Kanang matingala lang jud ka nga. Mas pasalamat lang kayo sa Ginoo. Mo to. Nagplan na pod mi kuan, plaster na. Anang makuan sus ana na pod mi hala ang pagpalubong na po, di ba syempre mapalubong ta namoy pagkaon, mga snacks. Oh Lord, wala ang akong kwarta ato murag 100 pesos na lang. So nakoy igagaw na to. Nagatunuran ko ng 1,000. So salamat ko pagkaugma ito ko Carmen. Saan ka namin nag-follow up ko sa iyang death certificate. So naay isa ka staff dito sa kabahagi siya nga ma'am, pwede ka mo duol sa tawag nila tingog o sa katong mayor. O nga sige try na mo. Ato na pud nako. So ang panat is tingog atuon sa namo og ang murag separate place siya ba, pero how amazing God good mga igsuon kay natingala na lang jud ko nga pag ato na ako dito sa mayor's kanang office na set na siya na ang mayor's office na ang tingog nga certificate nga pwede na mo i-claim dito sa DSWD na kung hala Lord nagplan pa ba yan mi Lord nga mato pa mi sa tingog kay nato mi sa mayor's office. So timing ba nga narito ang staff sa tingog. So pagkakitaan niya sa ako, nagkuhan ko dito, nanapod ko, kaya dili mong butante dito, kaya ako may mo claim, kaya ako isuon. Ma'am, wala imong pangalan diri ma'am. Ang punasad ko, kanang masidi ka ka-claim. Ako, Lord, kung imo ning will, Lord, imo giningihatag, Lord, kay
Pero kung dili na kuha, Lord, sige lang, Lord, napadyo ka ihatag para sa kuha, pero Lord, ako lang dyan iampo o isalig dyan sa mamahan nga kanang mahatag niya sa kuha karon nga kuan, Lord. Mo to pag taw-taw din gabot ang sekretary siya nga, ma'am, isuon ka ni namatay, yes ma'am. Siya nga, wala na ba ka nagbuto diri ma'am, no? Ako nga, dugay na mag-ko diri ma'am. Sige lang. Siya nga, sige lang, pirmahin nila, pag-ipirmahan, taw-taw na itong sa kabahag, sa itong grupo ka natingog. Siya, ma'am, sige ma'am, kay ako lang pirmahin ni diri kay kanang amo na ihatag sa imuha. Mo to gipirmahan nila. Siya nga, okay na siya ma'am, ato na sa DSWD. Mo to mga igsuon na to ko DSWD. Naghulat jud ko dito, nagpila ko, nakuha jud nako. How amazing God jud kaayo mga igsoon, palakpakan nato ang Ginoo. Praise God, no? Pwede na tayo mamatay. Panay. Indeed, God is good kay kanimanggong isa po na no, sa atong culture manggod kita mga Pilipino. Diri ra po na sa laing lugar wala na. Kana bang namatyan pa, magproblema pag itong namatyan kay mo pakaon. Kana nga na ba? Naana sa culture na to. Pero kung imog yung una-unaon, dili naman kinahanglan. Nganong mo mabother pa man ka. Actually, ang basic bother lang yun na to, unsaon na to pag palubong. Kay mao yun na isa sa mga kanabang gasto mahal. Pero praise God, gitubag ang mga prayers ni Sister Ami o iyang mga igsuon nga nahiluna ang ilang magulang na wala kayo yung burden sa iya. Glory to God. Atong tagan, salamat sa Ginoo. Kaya indeed, ang Ginoo mangita gyud na siya og paagi. Basta mo salig ka sa iya. Basta mag-pray ka. Lord, pareha to. Pwede man to, ayaw ni kaya ni butante na rin. Pwede gud sila mo balibad kaya ang puno na na. Pero tungod sa prayer, ikapo na sa Ginoo kanang kasing-kasing sa tao nga concern. Ayaw gid mo kalimutan na kung mag-pray ka, God will touch the heart of the person nga imong ginaampuan. Mao na at times panagsa makalimutan nga God has the power na pwede dahil mo request sa iya, Lord, ikapa ang kasing-kasing ani para mauli siya. Pray ni Ami, sige lang Lord, but ako nang ginapray taon-taon, ihatag sa iya, no? Praise God, glory to God. Actually, ang atong message pagkaroon has something to do na apoy kuan aning testimony ni Sister Ami kaning about passing the test of life. Kaning mga ani manggod, mga pagsulay ni sa kinabuhi. No, kaning naay mga moabot. Tanang tao actually gina-testingan. Kinsa may walay testing pa diri, puro happy-happy lang, puro okay lang. Tanang tao moagi gyud ta og test of life. Ang uban successful na okay ang ilang testing, na undergo nila. Ang uban sad, it ends to death, it ends to tragedy. So ato ning tun-an karon unsa may gisulti sa Bible parte sa atong dapat himuon kung moagi ta og mga pagsulay. So ready na ba mo? Sa Biblia makita nato nga naay mga gihisgot ang Biblia sa mga tao nga gipili sa Dios nga niagi og pagsulay. Ang uban ni pasar, they pass the test. Pero ang uban, they fail the test. Nya kaning pagsulay dili ni nga kaisa lang. Pasar ka ani, sunod failure na po ka, sunod ana nang pagsulay. For as long as we are still alive, do na tayo pagsulay.
Pero dunay ginatudlo ang Bible. Mo ni atong istadihan karon. Usa ka karakter sa Bible nga pag-testing sa Ginoo sa iyaha, he passed the test. Kanang samanggod pareha ra gud ning kanang test ba nga kita mo sa atong one, di ba, na ay papel o test ni sa eskwelahan. No, sa eskwelahan man gud na ay ug sa Tagalog pa may kasabihan na sa eskwelahan tudluan sa ka, they will teach you a lesson before ka testing, i-test, di ba? Tudluan ka leksyon, unya i-test ka kung nakatun ka ba o wala. Pero sa kinabuhi lahi baliktad. I-testing ka daan, unya dito ka na makaton og leksyon. Ang mali ito kung gihimo dapat dai unani. Mo nang kinabuhi. So medyo masayon ang pag-eskwela, timan-in ninyo ni mga estudyante. Masayon ang pag-eskwela kaysa kinabuhi. Mao na kung nakahuman kag eskwela mas lamang ka. Nganuman, naanad man kag tudloan ka, unya i-testing ka. Tudloan ka, i-testing ka. Pero sa kinabuhi, why mo tudlo nimo? Testing diretso. Unya dito na ka makaton. Panagsa ang reality, ang imong lesson nga na-learn, sad ba? Subo, dili, magbadaugon, pildi ka. So mo ning today, mo ni atong tunan. Unsa ning mga karakter sa Bible nga gitestingan sila sa kinabuhi, unya napasar sila sa test. Ang una na kong isite si kinsa ni Adam ug Eve. Si Adan ug si Eva ang atong mao ginay original natong ninuno. Diha tanan gagikan ang race sa tao. Pag-test sa ila, pasar sila wala. They fail. Fail. Nga naman, ang testing sa ila, paghimo sa Ginoo, gibutang sila dito sa paradise, unya gi-instructionan sila sa Ginoo nga kanitanan pagkaon diri pwede ninyo kaunon. Ang design gyud sa Ginoo sa tao una long life. Kaya ang kinabuhi sa una mo abot og 900. No, 600, 700 years. Dugay mamatay ba? Sa una pagsugod. Unya dili na sila dapat mananumpa. Manguha ka lang og prutas. Mangibot ka lang kanang mga gulay. Kung unsa imong ganahan ka, naa na palibot. Ana ang design sa Ginoo paghimo niya sa tao. Pero pag testing sa first nga tao, duha ka buok, si Adam ug si Eva, pag testing sa ilaha, they failed the test. Mao na tungod sa ilang failure, kay giingnan sila sa Ginoo nga kauna ninyo tanan, pero ayaw ninyo ni kauna kaning nasa punga. Kay kung kauno ninyo, dunay mahitabo sa inyo. Tistingan sila ron. Giduol sila sa bitin. Ingon ang bitin, lami kayo ni. Okay ni siya. Tilawin ni, kay lami ni. Ana, ang babae nga, kaon siya, bitaw no lami. Ihatag niya si Adan, maupod. Moto nga, they failed. Tungod na itong ilang gihimo, kita tanan, hantod karon mamatay na ta. Imbis nga long life ta, we will die early. Sa una, gi-reduce pa na sa Ginoo 120 years. Karon 80 years ang nananay bonus. 70, kunya, kung by reason of strength, ang imong genetics, kuyaw kag kaliwat, makaabot kag 80. Mao na ingon sa Bible. Pero daghang namatay, sayo pa diha. Tungod sa sipyat sa testing kang Adam and Eve. Noon na kita, bantayan na ito ni, kay naay times nga naay test sa ato Unya, sa atong error, apektado ang atong mga anak. Bantayan na ito ni. Kay mali ta sa atong mga desisyon
apektado ang atong mga anak. Dili na to na gusto may tabo. Pareha ng mga desisyon na nagbulag ang magtiayon. Luoy kay mga anak. Walay magtudlo, walay magpadako, walay magpa-eskwela, mao na siya kay tabo. So si Adam and Eve pag-test sa ilaha, wala sila kapasang. Kinsa pa mga na-test sa Biblia? Si Cain. Pag-testing kang Cain, ang iyahang offering wa gidawat sa Ginoo. Nasuko. Iyang gipatay, iyang gigsuko. Mao na siya yung mga test in life nga would lead to suffering. Kunya kay tungod kay nakapatay siya, ingnan siya sa Ginoo, bisag asa ka mo adto na ay tao pod nga mopatay sa imo. So nagtago-tago siya, nahadlok siya. Mao to'y konsekwensya iyang sala. Gitesting siya, wala siya kapasan. Kinsa pa? Ka-remember mo sa story ni Joseph? Si Joseph, 12 tribes of Israel, si Joseph, gibaligya siya sa iyang mga igsuon, patyon unta siya kay gasilo sa iyang mga igsuon na 11 ka buok. Nagsilo sa iya kay pinangga man siya sa iyang papa. Ginahimuan siya og katong sinina nga special ba nga multicolor. Nagsilo siya mga igsuon. Niabot ang time sa kalagot nila, ingon siya ato ning ibaligya, ato ning ihulog na to ni sa bangin. So gihulog siya sa bangin. Kaya aron pasagdan siya dito hangtod mamatay. Na may isa ka igsuon. Niingon man sa katong napulo dahil niya ka igsuon. Ingon man tong isa nga, ato na lang ning ibaligya, magkwarta pa nato. Nya katuyang sinina ato nang gisi-gisiun niya atong patuluag dugo aron atong isulti sa atong amahan nga siya gikaon og leon. O sige, ilang gibaligya. Notoy natabo. Kunya si Joseph, siyempre inosente. Wa siya mahimo, gibaligya siya slave sa Egypt. Nabasa na ba ninyo ni nga story? Pag slave na siya sa Egypt, maayo man siya. So katong iyahang amo, gibutang siya nga siya in charge dito sa iyahang household, sa iyang mga panimalay ba. Kay sige maggawas tong katong iyang amo, kay bata-bata man po ni Pero ang iyang amo. So gibilin sa iya ang iyang panimalay, siya in charge. Naunsa man ni nga ang asawa niya na asawa atong tag-iya ba, yang amo na ibog man sa iya. Wa gyud gitagad ni Joseph hantod sa panahon nga gi-corner gyud siya sa asawa. Moto nga nidagan man siya, nabilin iyahang bira iyahang robe sinina. Pero nidagan siya. Kaya para di mapahiya ang babae, ni singgit nga gi-aksyonan daw siya grape. Siya naraon, sinina o akong gi-kuha, gibira na ko, kay nisinggit ko, nidagan. So napriso si Joseph. 2 ka tuig dito sa prisuhan. Inosente siya. Grabe nga pagsulay mo. Pag abot dito, nilihok ang Ginoo. Naamay dito man siya dipreso sa kanang prisuhan sa mga kaning mga kana bang nagaserve sa Pharaoh, sa king. Dito siya gi-appeal kay disinti man siya nga tao. So pag abot dito naa may 2 ka na priso pod. Ang isa kadtong tigtunol sa bino sa hari. Ang isa moto siya ang tigluto sa pan sa hari, pagkaon, baker. Ipadamgo sila sa Ginoo. Lain-lain nga damgo, pero wala may mo interpret. So niingon tong kuan, niingon si Joseph sa unsa day inyong damgo, so iyang gi-interpret. Dahil naman siya wisdom from God. Gingnan niya tong isa, ikaw
ibalik ka sa imong pwesto nga ikaw tigtunol sa bino. Katong baker, ikaw putlang kagliog sa hari. Natinuod man, pero giingnan niya daan tong kahit 3 days man to, 3 days gikan karon maunay mahitabo. Ingon ni Joseph. Katong isa, giingnan niya nga, ug naa na ka sa hari, tigtunol kag bino, ayaw ko kalimti. Ana ba? Pero pag abot na dito, wala, nalimtan gihapon siya. Nguna siya, no, ang tao makalimot yun. Bisan pag gitabangan siya, nakalimot. Pero atong i-shortcut, niabot ang time nga, gipadamgo na po sa Ginoo ang pero, nga walay maka-interpret sa iyang damgo. Otong si Joseph, na hinumduman, pero 2 years siya dito sa prisuan. Nadungag 2 years. Dugay kay siya. Una niya na-remember nga, uy, naadi ay dito'y kabalo mo interpret. So, pag-interpret ni Joseph, mo to si Joseph, nahimo na siyang second sa hari. Siya na ang ikaduhang powerful in Egypt. Tungod nakapasar siya sa pagsulay. So, si Joseph is one of the persons nga example sa Bible nga nakapasar sa pagsulay. Tungod kay ni nagpabilin siya sa Ginoo. Iyang nadala ang iyang pamilya dito sa panahon sa famine. Wa na may pagkaon. Joseph passed the test, pero grabing antos niya for 2 years dito sa prisuhan. So ato din batayan mga igsoon nga panagsa ang atong pag-antos dali lang, panagsa ang atong pag-antos dugay, pero ang atong attitude towards the test maunay mo determine whether we pass it or not. Ang attitude ba? Sa Biblia walay gisulti dito nga si Joseph nagbabulbul. Wala. Kitsa pa man ang ni gitest sa Ginoo. Naka-remember mo sa story ni Daniel? Si Daniel? Kuha na sila, napildi man ng Israel sa gira, gidala sila ni Nebuchadnezzar sa Iraq. Siya na yung tawag na, Babylon. Mao man ang Iraq karon. Gikan sa Israel, gidala sila sa Babylon. Pag-abot dito, prisoner gihapon si Daniel. Pero giingon man sa hari nga kanang medyo maayo, may hitsura, gwapog barog, gwapog lawas, ilain na kay himuon ako ng mag-serve diri sa palasyo. So na mao to nga gipanglain tong mga may hitsura, may barog nga mga Israelites, gilain sila unya gipakaon og mga lami nga pagkaon unya hatagan pag yun og bino. Kay aron lagi daw mo gwapong samot. Nya kay si Daniel ingon siya ang iyang tinuhuan sa Bible, di man siya mukha og baboy. Kato mga bawal ipakaon, wagid siya ni kaon. Ingnan niya tong nagkuhan sa iya, gulay lang mo, gulay lang ihatag sa amo. Ayaw mihatagin pagkaon na ng hari. Oto nga nisugot tong nagbantay sa ila niya pag after 10 days mas kwapo man sila. Otong niabot ang time nga si Daniel nahimo pud siyang bata-bata sa hari. Parehas sila sitwasyon ni Joseph. Dunay pagsulay, mga piniriso sila apan they succeeded sa ilahang pagsulay. Nahimo silang malampuso. Kitsa pa man, si Haring David, panagsa ni okay, pasa, pero naay times nga ni fail siya. Sa pagdira, sa kaisog, he passed the test, iya ganing gipildi si Goliath. Pero later, katong nahari na siya, he failed the test. Kay nakasala siya, tungod lang gyapon og babae. So na atong bantayan, mga lalaki kay basig mo abot ang testing nato,
sa mga lawas nun nga pagsulay, dili niya takapasar. So ato nang bantayan kay si King David mauna iyang failure. Si King Solomon, kuyaw man kayo siya, in a way successful siya as a king, kay ang iyang gingharian dunay kalinaw, peace, walay gira. Pero he failed the test nga naman. Daghan kay siyang asawa nga ang nahitabo, ang mga religion sa iyang asawa nga nagaampo og mga Diyos-Diyos, iya naman pong ginaampuan naman po sa mga Israelite. Wala malipay ang Ginoo. Og natiman-an ninyo tong atong kanta kaganina, ang atong kanta, siya ray Ginoo, unshakable, unstoppable, unchangeable, dili mag-usab-usab ang una-una. Mao to'y atong Ginoo, dili siya hinimo sa tao. Kay na may mga tao muhimo og Dios-Dios, nya ilang ampuan, dili na Ginoo. Ikaw naghimo niya na mas labaw na hinuon sa imo. So mao na siya nga diha ni fail si King Solomon. Kay ang iyang mga asawa daghang Dios-Dios, kutob sa asawa niya maghimog altar, ang ubang tao dito na mo ampo. So nasuko ang Ginoo kang King Solomon. Ingon ang Bible, he did evil in the sight of God. Wala na himuot ang Ginoo. So daghan ang testing sa tao. Bantay ta kay ang testing mo abot na sa atong kinabuhi. So unsay atong himuon? Pag naa na ang testing, kay ang trials, ang testing, ang consequence na is suffering. Mag-antos ta. Panagsa ang atong pag-antos, madamay pa ang atong pamilya o atong mga anak. So atong nimbantayan. Kay ang trials, ang testing naa na siya. So, unsa may atong dapat himuon when trials and testing will come, mao na atong isgutan ron. Para kita, pag i-testing mo, ready mo. Timan-an ninyo ning atong leksyon karon. Atong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham. Mao na atong basahon karon. Kay si Abraham, gitesting na siya sa Ginoo. Unya, pag-testing sa iya, ni pasar siya. Unsay gihimo ni Abraham nga ni-pass siya sa test of God. Ang tawag ba kang Abraham, Father Abraham, kay after atong baha, nakamatay man ta ng tao atong baha. Ang kaliwat ni Ham, Shem, Japet, o ni Noah, mauray na buhi, unya, kana si Abraham, diha na gikan na kaliwat. Kipili na siya sa Ginoo nga maoy mag-amahan sa Israel, gikan sa iya. So unsay gihimo ni Abraham sa trials nga iyang gihimo? Unsay iyang trial? Unsay iyang test? So katong mga nakalimot na kay sa Old Testament man na, kung nagbasa ng Bible inyo ning nabasahan, pero basig sa kadugay nalimtan na atong i-review. Okay? So akong basahon ang Genesis 22:1-14. Naani sa Genesis, pwede ninyo ma-review sa inyong balay. Sometime later, God tested Abraham. Muna gingon ha? God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. Ingon ni Abraham, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Unsa daw, unsay sugo sa Ginoo? Kuhaay mong anak, kanang imong isa ra niya anak, isa lang kalalaki, ingon pagid ang Ginoo, dadaan dito sa bukid kay i-sacrifice ako.
No, perting lisod nga testing. Lisod na testing. 5 kag isa rin mong anak, o niya ipasacrifice. Niya, sa verse 3, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. So, muna ingon sa Bible, no? Verse 4, on the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in a distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife. So ready na as the 2 of them went on together. So ready na, dala na ni Abraham. Verse 7, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here. Na ang kaning kalayo o ang mga kahoy. But where is the lamp for the burnt offering? Ang iyang anak nga bata, wag inusinti kayo. Sa may i-offer ani nga siya na ito, wa si kabalo. Abraham answered, God himself will provide. Ingon lang ni Abraham, will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the 2 of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged wood on it. He bound his son Isaac, yung gihigot, and laid him on the altar on top of the wood. Sumurag ingunani ang picture, no? Gibutang na ni Abraham ang iyang anak, na plaster na niya ang kahoy niya, ready na siya nga ana ang picture sa nahitabo. Ready na siya nga iyang i-sacrifice. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram. Kita siya, ram ka ng wild na karniro nga lalaki. He saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. So may the Lord bless us as atong tunaning nahitabo sa kinabuhi ni Abraham. So, passing the test of life, dili sayon. Labi na kung ingon ani nga testing. Kung ikaw, if you will be tested like Abraham, do you think you can pass it? How do you understand God? Kani manggod, lima ka, subuon ka nga i-sacrifice. Karon dili ana, posible nga ingnon ka sa Ginoo nga
i-ready na kay ugma kwaon ako na imong anak. Kung sultihan ka, unsa imong reaksyon? Pareha ba kang Abraham nga, ikaw lang nagbuot, Lord? Ikaw may tag-iya sa kinabuhi. Ana ba? O pareha sa reaksyon ni Job? Lord, nganong imo maning gihimo? Nganong gipasagdan man nimo ning nga nahitabo ingon ani? Unsa gyoy hinungdan? Gasakripisyo man tako, gahimo man tako sa mga dapat himuon sa usa ka Kristiyano. Nganong nahitabo man ni? So mo na siya. Ask yourself. Siguro no, kita tao raman ta, posible nga ingon ana gyud ang atong reaksyon. Pangutana ta nga, Lord, ngano man nga napasagdan nimo, labi na kung kinabuhi ang mawala sa atong membro sa atong banay. Mga question gyud ta. Naningkamot man ko, Lord, ngano man nga naana man. Painful. Di ba? Ang test sa kinabuhi, timan ini ninyo mga igsoon, painful ni. O all human beings will be tested. Wala exempted ani. Naata diri sa kalibutan. Ang diferensya lang sa ato nga kabalo magmahal ug sa kalibutan nga walay paghigugma, bali wala sa ilang ano man. Na gani uban mga anak niya ibilin pa sa sagbot. Tagana. Ripon ang sariling anak na anak. Ibalik ya. Mauna ang tao sa kalibutan. Baliwala na sa ilaha. Nga naman, di man sila mutuo nga na ay Diyos. Mauna sila, short-lived po na sila. Short-lived. Makakita kag long-lived ana, naadaplin sa karsada, nagpakalimos, tigulang na, walay ni punit, pero pangutan ana, di ba? Perting daghanag anak. Anak na iya ra pong bibiyaan. So, God teaches lessons. Depende na tanan sa Ginoo. Kung sa may dapat natong himuon so that dili mo pasarta, dili ta mo fail sa test. Ang manay atong ginaisgutan. So, atong tunan kaning kinabuhi ni Abraham. Unsay attitude niya ba? Nganong ang Ginoo believe man sa iya? Gisagad yun siya to the test na iyan ang paghigot pa lang sa kang Isaac, imagine na di mangutan na gito siya sa nganong imo magkung gihigot pa, di ba? Mangutan na gito, sakit na to, pero si Abraham iyang gisunod ang instruction sa Ginoo. Testing na ito. Okay lang, og ingnon ka sa Ginoo daan nga, testingan ta ka ha? Testing na ni. Mahig musultian na. Naana ka diha. And you learn your lesson after the test. Karon, how to survive the test of life, mao ni atong hisgutan. So when you will be tested, balik ko sa akong pangutana. Are you ready? Kapasang ka. So, unsa may test kang Abraham? Ingon siya, take your son, katulagi. Ang imong anak, your only son, whom you love, si Isaac, niya, i-sacrifice. Mao nang test. Kang Abraham. Personal gina siya. No? Labaw pa na sa test na may uban nga, naagi uban nga kanid, abot nga no po na mga lalaki nga walay gugma ba, musugot rag daghan, bahala ka din, mulayas ka, wa ko'y pakialam, mga anang klase. Pero kita nga naa kang Kristo, dili ta. We need to have love in our hearts. Important man eh. Kaning test ni Abraham, giingnan pagkat siya, kanang imong anak nga isa ra na kabuok, nga imong gihigugma, i-sacrifice na sa ako. Murabag, og kuan, ibalik na sa ako nang kwaon ang bina. So, unsa man ang response ni Abraham, o na importante. Pag
test sa iya nga kanang imong anak whom you love i-sacrifice ako sa iyang response. Ingon din namata siya sayo. Wala siya ni question. Lord, ganun kaniman daghan ko baka diha karnero kadto lang bisag sa gatos akong i-sacrifice sa imo. Pwede siya mo rason ana. Kay dato man si Abraham. Pero pag ingon sa Ginoo ana, sa iyang gihimo response, namatag sayo early the next morning, sayo namatag. Abraham ni bakod. Dili nang namataw niya higda-higda, daghan sa ato diri matag sayo kay di katulog. Ya sige ra higda, naabta na lang alas 9 buntaga, lurat ang matagagunit og cellphone. Di na mao. Ang response ni Abraham, namata siya sayo ni bakod. Gisulti yun diri, higat up. Wala ka nang makamatag sayo, di mo katulog, ay na mong higda, bakod. Tanawan ninyo sa inyong mahimo, kay di na makakatulog. May pamag-ampo ka, maluhod ka. Ang himo ni Abraham, wake up early, got up, unsa, loaded his donkey. Kulang man ng kahoy, nagdugang pagit siya putulog kahoy, nagdugang pagit siya putulog kahoy, para iyang gikarga. Iyang gidala iyang anak og duha ka sulugoon. So in other words, sa gihimo ni Abraham, ninglihok siya. Wala siya ni question. Ninglihok. Move. Sayo na mata. Bakod siya. Karga niya. O kita siguro to, magluyata ba? Hindi, kulod. Kuhaan na lang kulod. Ayaw akong anak. Anak ang respond. Dili, ingon ana ang hitabo kay kani testing ni. What if God will test you ingon ani nga manner? Unsay mong respond? Pwede ba pareha kang Abraham? Sayo mo mata ni bakod giandam tong iyang sakyanan, gikarga tong mga dapat kargahonon. Nilakaw. Ana ang respond ni Abraham. So, ingon na niyo, mura silag na sa journey. Tanawan ninyo ang picture. Nanglakaw sila. So, pagpanglakaw nila, kabalo mo pila ka adlaw, layo pag yun, 3 days. Pero wala, gisulti din nga si Abraham nga, Lord, pwede magbagoy mo una-una. Wala. Basta nilakaw sila, after 3 days, nakita na ni Abraham tong lugar, nga dito siya mo sacrifice, giingnan niya tong iyahang duha ka servant nga diri lang mo. Unsa ingon niya diri lang mo. Ulat mo diri kay kamilay mo saka dito to worship the Lord. Wala siya niingon to worship the Lord and sacrifice offering. Wala siya niingon nga ako ni sacrifice kong anak kay gisugo ko sa Ginoo. Wala. Niingon siya mo, adto mi dito, diri lang mo kay mag-worship mi kay God dito o mag-offer og sacrifice. Maunay pagtuo ni Abraham. So, on the way dito, nangutan na pagod si iyang anak. Pa, naa naman ang kuwan, ang puspuro o ang kahoy. Asa man ang atong isugba? Asa man ang atong offering? Nangutan na iyang anak. No? On the way dito, ikaw, kabalo ka na nga maunay mahitabo, pangutanon pagod siya sa iyang anak, sakit kayo. Di ba? Actually, ibutang ni mo imong sitwasyon kang Abraham. Sakit kayo. Pero nga nung wala man lagi naapektuhan si Abraham. Ano na itong pangutanan? Nga naman. Nga nung wala siya naapektuhan. Kung siya sulti, sige lang. Tuta dito. Yagingnan niya kung siya tubag niya sa pangutanan ni Isaac, the Lord will provide. Asa man ang atong i-sacrifice. Ingon niya, the Lord will provide.
Can we say that? The Lord will provide. Amen. The Lord will provide. Ana ang gituuhan ni Abraham. God will provide. So, unsa na itabo pag-abot dito? Iyan ang gihigot. Butang na niya, naghimo siya ga altar. Ibutangan niya kahoy. Gipatong nga iyang anak. Nangutang na dito siya isang. Paano siya matingog? Ako mo na sacrifice ani. No? Sakit. Pero Abraham, padayon siya. Ana ba ang atong concept sa God? Can we go on bisag tanaw na to? Lahi man eh. Di ba ta mo question? So, mauni siya mga igsuon ang pag-testing kang Abraham nga sa tinuod lang kung saon ang kung meditate, iko lisuda ani. Lord, kung ako'y matisting ani, di ko kapasan. Mao na nganong si Jesus nagtudlo sa ato pag-ampo nga Lord, ayaw ko itugot sa panulay o sa pagsulay. Mao na siya nganong si Jesus nag-pray siya nga every time you pray, mag-pray ka ani. Mao na'y prayer nga ipabalik-balik niya nga Lord, ayaw ko tugot sa pagsulay. Ipalayo ko. Keep me away from harm, evil, and temptation. Mao na'y prayer. Para pag magsige kag ampuan na, dili ka mo abot ani nga testing. Ayaw hulata, kita manggod, maghulata o naanata sa tunga-tunga sa pagsulay. Lord, naunsa naman ni Lord, tabangi ko, naunsa naman ni. Ang akong bana, Lord, nagpabadlong. Ang akong anak, Lord, naunsa naman ni. You could have done something earlier, Lord. Mao na siya nga, kung maglisod gani ka o pray, labaw na kung naanak ka sa pagsulay. Wala man kay ampo-ampo. Wala man kagitudloan ka ni Jesus nga pag-ampo lagi. Karon, how did Abraham pass the test? Nga naman. Mao ni siya. Naa siya'y pagtuo sa Ginoo, faith in God. Nituo si Abraham nga ang Ginoo dili magsugo og dautan. Amen? Kabalo siya sa iyang Ginoo, kaila siya kin sa iyang Ginoo. Mao na nga nadungog niya atuman lang siya. Kay kabalo siya, ana ay purpose ang Ginoo ani. Iyang gituman hantod na gyud dito nga iyan ang gitungtong. So mauna mga igsoon, if you know God, kung kaila ka ba sa Ginoo nimo, hibalugyon ka. Nga dili ka testingan sa Ginoo nga something that is not right. Mauna si Abraham. Sunod siya, kay Ginoo nagsugo. Unsa may concept ninyo sa Ginoo nga atong ginaampuan? Giunsa ninyo siya pagkaila? Nituo ba mo nga siya ang tag-iya sa atong kinabuhi? Nituo ba mo nga anytime pag moingon siya nga kwaon ta mo, makuha ta niya? Ana ang Ginoo, siya'y tag-iya. So kung ana ang imong pagtanaw sa imong Ginoo, dili ng Ginoo nga Ginoo, Dios, dili. Siya ang naghimo sa kinabuhi. Siya ang gakontrol sa kalibutan. Na ay evil, yes. Pero kung mag-pray ta, musalig ta siya pareha kay Abraham, dili ka ma-mislead. Mao na siya sa Genesis 15:6. Niingon diri nga Abraham believed the Lord and He credited it to him as righteousness.
Kabalo ba mo nga sa panahon manggod ni Abraham, wala pa'y 10 Commandments. Ang 10 Commandments dito na naman na sa kang Moses. So God will speak to people kanang madungog yun nimo, laudable voice. Ni ana ang Ginoo kang Abraham, dito man siya nagpuyo, dito dapit sa Babylon, dito na kalimot ko sa lugar. Giingnan siya sa Ginoo, hawa diri balhin dito sa Kanaan kay padaghanon nako ang imong kaliwat, himuon akong pareha kadaghan sa bituon, pareha sa kadaghan sa balas sa dagat. Si Abraham okay na, pabalhinon ka, perting layo Huwag pag kabalon sa tong lugar Pero sa iyang gihimo, mao gyapon to. Early in the morning lang, sadil niya, nanangit siya nga mo, lakaw ko dito, kagiingnan ko sa Ginoo. Mao din niya itong batayan, panagsakita, kuntinto na ta ba sa atong nahimutangan. God is trying to lead you elsewhere, pero moingon ka, okay naman ko diri Lord, basta makakaon lang ko. Gusto ni Lord, butangan kang mas kwapo nga plastada. Okay naman ko diri Lord. Naay opportunity, okay naman ko. Kung ana ang imong attitude, how can you receive the overflowing blessing na gusto himuon sa Ginoo sa imo? Amen? Mao gyud na atong timanan, ang Ginoo nato labaw sa tanan, pwede kanya hatagagawsan lang ugma karon, depende sa iyang timing, depende po sa imong response. Nagpray ka, Lord, tabangi ko Lord nga maka-income ko kay wa ko income. Naay ni duol sa imo. Adi ni gamay ra ni. Lord, hatagi ko kanang dako. Magsugod man gyud na tanang butang sa gagmay. Wala may diretso nga dako. All things mao na siya i-test ka. Kabalo ba mo nga ako engineer ko? Nakapasar na ko sa board. Sa una ba? Tung bata pa ko, dili ro tiguwa. Katong sa una, pagpasar na ko sa board, engineer na ko, gipatabang ko sa negosyo sa akong mama, napaman sa negosyo, apaman to nahapay. Dito sa Laging, dito sa Santa Ines, sa Milali, diya sa Saug, diya sa Tutuman ba, diya dapit, bukid diya. Dito minangontrata. Tabangan ako siya dito. Pagkahapay sa negosyo, na-embargo tanan, na-embargo ang truck, na-embargo ang tanang kaptangan. Ako, ni-apply kong trabaho. Engineer na ko. Naan ako experience. Ang akong mama, kontraktor. Naan may mga truck. Nya kaya may bakante. Mekaniko man. Hadi, sige lang. Trabaho kong mekaniko. Kaya ninyo na, musugod mo ubos. Na ay mga tao nga tag-as kay garbo. Adi ko na, engineer. Kung nag-ana ko din ako nung maabot karon unsa ko. Muna siya nga, when test in life will come, kaila ka kitsa imong Ginoo. Amen? Dili ka niya ipasubo. Sagdan ba day ka? Ipasubo ba day ka? Ang sitwasyon mo ragana. Pero ato lang, tumana lang matag sa'yo, liho. Ayaw, sige, higda-higda. Wakit trabaho, sige, higda-higda, gisugo na nga, ani mo mimoon, wala gapong kay gihimo. Unsaon na. Gusto mo tabang ang Ginoo, pero di man na to, tumano na nga itong nadungog. Wapo ka nagampo. Sige ra ka, uban-uban sa imong abigo, mag-inom-inom, unsaon ni mo pagdungog sa tingog sa Diyos. In times of situation nga di ni mo masabtan, likayisa ng mag-uban-uban o mga happy-happy. O yun na akong masuggest sa inyo. Kaya kani si Abraham, taghan man ni mga binuhi. Pwede man ni siya nga mag-ihaw tadaan kay ugma, wala na akong anak. Wala. Hindi siya nag-happy-happy. Tuman siya, lihok siya.
Kung unsa ingon sa Ginoo dito, adto siya dito. Kaya na to na. When God will tell you nga, ani mo himuon, do it. Lisod man ako. Na ako yung mga tao pag yun nga, kanang nakakagani isulti, inon na ka, lisod kayo na. Sir, na maglagot ba ako ng mga inunana. O pag gani na testing, inon na kaglisod. Taga na. Ay, problema na, sir. O sige, ingon na niyo na to. O, unsa pa. Sige pa, sultihin ako problema. Ako nang prangkahon kay ingnon mo nga ani mo niya kaning host tanggalan ni unya putla ni mo ni mo ay lisod na sir. Kung ano man bebe gusto nimo ako mo himo sunda lang akong sugo ba. So pag mo unsa pa problema man gud ani sir kani ay dali lang na ingon na ni mong himuon sige unsa pa problema pahurot gyud na ako problema sulbaron ako kada sulti nga sulbad o unsa pa kabalo ka unsay problema ang imong utok dili tinuod pa na daghang tao nga ang problema na adiri kutob sa nga kay sulti problema man na inauton ta nga kamo dili ana dili ingon ana ang Kristohanon. Amen. Ang Kristohanon pag naisulti ang Ginoo lihok na yun matag sayo bakod lihok na yun lakaw dili magdugay-dugay dili magsigig hinuktok na uban basig Domingo na po dugma simba na po basig mag-anak mo ha di yun malita yung Ginoo mag-anak mo because God wants you to be excited ba mag-worship ko ana ang attitude so bantayan na to na mga igsoon si Abraham pass the test nga naman ang iyang pagtuo sa Ginoo nga ang Ginoo gamhanan naagid siya katungod makuha sa kinabuhi pero naapod siya power daghanon niya. Amen. Kuhaan ka karon pero pagkaugmad times 10 times 100 oh di ba di manguta kuhaan si Abraham kabalo siya nga ana ang iyang Dios nga ginaampuan. So ana ba ang atong Ginoo? Ang atong Ginoo ganina sa kanta unshakable, unchangeable, all powerful. Tanang gahom na sa iya. Unya, di ka magampo. Perting saya nga. Nagpakatao pag siya si Jesus. Ani ang pagampo ha. Ditudluan pag ita. Siya ro. Mura pag naipagkaon no. Paghungit na lang si mong baba. Sige pag sa maniya, unsaon maniya. Magkinamot ko, unsaon paggamit niya. Asa gunitan ang kutsara, tinidor. Di ba? Nayana ba? I hope dilitana. Because God wants us to believe in Him. Pareha kay Abraham. Pagsulti sa Ginoo, nituman siya. And God credited it to him as righteousness. Nga naman, dituo siya. Pag ingon sa Ginoo, adto dito kay daghanon ako imong kaliwat. Hatagan ta kag yuta. Nituo siya. Nituman, nilakaw. Dili na pag negative. Pareha tong niingon kay Jesus nga Lord. Gina ni Jesus, uban mo sa ako, follow me. Ingon siya, Lord, dahil lang Lord, kaya ako pang ipalubong tong akong papa. Pahulat niya si Jesus. Dapat pag-ingon, ang gusto sa Ginoo, actually ang lesson din niya, ang gusto sa Ginoo, pag naa siya isulti, lihok ta. Ayaw, sige gingon, lisod man na Lord. Ani man na Lord. Kaya pag abot ni mo dito, posible nga i-redirect ka sa Ginoo. Gitestingan ka lang. Gitestingan ka lang ba kung mutuman ba ka? Ayaw pagpa-bright diha. Pagsulti sa Ginoo ani, tumana kay pag abot dito, mingon ang Ginoo ani, tuo gyud ay kasako. Bisag ang sugo ganin niya kang Abraham dili mao, pero ni question ba day sa Abraham? Ngano man, ang pagtuo gyud ni Abraham ang Ginoo gamhanan sa tanan. Naa siya power to take life, naa siya power to give life. Mao na kita kung
na ay ma-lost sa atong loved one, we should always be ready. Nga naman, ang tag-iyas kinabuhi, Ginoo man, ngano kita di data mamatay? Wala lang takabalo. But while we are still alive, atong i-praise ang atong buhi nga Diyos. Amen? Mauna siya. Atong pasalamatan. Sumaw na yung nahitabo kang Abraham. Nituman siya kay nga naman ang iyang Ginoo, hibalo siya. Kinsa iyang Ginoo. Kay baluta ko kinsa atong Ginoo. Panagsahatagan ta ginagmay, kuha lang na. Because God can change that. Pwede na niyang i-multiply. Musildo ka, trabaho ka, adi ko diha. Gamay ra kong trabaho na dito. Dakog sweldo. Pero what they klaro ang sweldo. CE, hantod. Wala na. Utang pag ito na. Maala na ginagmay pero na kay benepisyo. Mana. Imo ginang kwintahon. So sa diri sa kinabuhi, dili dayon ta mamili og dinagko because it could be a test sa ato. Test ta nga, sige daw, okay ba ka ani ginagmay? Kay ingon ni Lord, ang kadtong masatisfy sa small things, kadtong parable of the talent, nga iyang gigamit tong kwarta nga gihatag sa iya, gidungagan sa Ginoo. Kadtong isa nga iyang gitaguan, gikuha ang bina, hatag na diri. Ana ng Ginoo, nagpaila na sa kinsa ng Ginoo nga atong ginaampuan din hima Domingo. Mauna ang Diyos, labaw sa tanan o tag-iya sa kinabuhi. Amen? Ingon diri sa Hebrews 11:6, kung wala tay pagtuo without faith, dili mahimuot ang Diyos. It is impossible to please God kung dili mao ang imong pagtuo sa Diyos. Kung ang imong Diyos magunitan nimo, dili mahimuot ang Ginoo sa imo. Limang kag imong Ginoo magunitan, masud sa bulsa, imong anting-anting. Dili na mao. Ang Diyos dili makita. Gamhanan sa tanan makadungog kung sa imong nasa mind ug heart nimo. Kung mureklamo ka, makabalo siya. Kamuingon ka nga, sa napulog kabalo ng Ginoo na. So ato nang timanan, kinsa ang Ginoo nga atong ginaampuan. Og duna ta magbaton ta og pagsalig sa iya sama kang Abraham. Amen? Si Abraham, nahimo siyang righteous tungod sa kaila siya kinsa iya ang Ginoo. Mao na ako gina-encourage sa Dios mo, read your Bible kay naa diha ang Ginoo. Kinsa siya, unsa iyang pamaagi, unsa niya paglihok ang kalibutan tanan. Kailata makasabot ta. So second, unsa pa may gihimo ni Abraham? Kato ni salig siya sa Ginoo. Obey, nituman siya nga naman because actually ang isa nang magidani, Abraham obeyed God because he believed in God. Tama ang iyang pagtuo sa buhi nga Diyos. Ang ikaduha, doon na siya'y kahadlok. Kita, if we wanted to pass the test of life, we should have faith in God. Pareha kay Abraham. O ikaduha, we should fear God. Doon na tayo kahadlok sa atong Ginoo. Naiuban, actually, moingon sila gasimba, pero wala man sila fear of God. Mauna siya nga pag-test kang Abraham, pag abot na nga iya na untang i-sacrifice si Isaac, niingon ng angel, do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Grabe no ang iyahang kadlok sa Ginoo. Kung di ko ni tumanon, kung di ko ni tumanon, basig hasta ako kwaon. Atakihon lang ni kalit. Posible man na may tabo. Kung ana ang may niya, nagit siya kadlok sa Ginoo. Tuman ko, Lord, kaya basig mas worse pa ang may tabo sa ako.
God is powerful nga He can bless you overflowing, He can also take away if you will not pass the test. You have to fear God. Dapat do na tayo kahadlok sa Ginoo. Di ta magbugal-bugal sa Ginoo. Ang Ginoo panagsa sa ato mura bang inighawa na to, nabilin diri. Uban-uban na sa imo. Makakita na ug asa ka mo adto. Unsay imong ginawa una na ana ang Espiritu sa Dios nagauban. Mao na ang Ginoo. So dapat doon na tayo pag magbatunta og kahadlok sa iya. Fear of God. Mao na siya nga nganong si Abraham ni obey sa Ginoo nganuman na siya kahadlok. Una na siya pagtuo, ikaduha na siya kahadlok. Nituo siya nga ang Ginoo maayo og just dili kuhaon ng iyang anak. Mao dito iyang heart. Mao na nga asa man imong i-sacrifice pa, sige lang, muhatag lang ang Ginoo. Pagbili niya sa iyang mga katabang, giingnan niya nga diri lang mo kay mag-worship mi sa Ginoo dito o mag-offer og sacrifice. Wala niya giingnan nga i-sacrifice na ko na akong anak, kay gisugo ko sa Dios. Wala. Hibalo siya nga ang Dios dili musugo ana. Kaila siya sa iyang Ginoo. Do you know God the way Abraham knows God? Ana imong pangutana. Ana ba ang akong pagkaila sa Ginoo? Nga siya dapat kahadlokan. Mao ning kuan diri. Ayaw kay ang test niya karon nakahibalo na ang Dios nga ikaw dunay daay kahadlok sa iya. Nga bisan ang pinaka-importante nga butang sa imong kinabuhi, willing ka ihatag sa Ginoo. Mao ni siya message diri. Some of us naka-connect ang atong faith in God sa material possession. Dapat dili. Kuha, Lord. But you know, God will not do that. He will even pour out more blessings sa imo. Why? Because tama ang imuhang faith na kay fear of the Lord. Unsa pa? Ingon din kaning the fear of the Lord. If you fear God, you will do what He wants. Pag na-instruction ng Ginoo, tumano nimo nga naman naman kay kadlok. Di ko mutong man ani basig ani. Nayuban mahadlok hinuon og kanang dili angay mahadlok. Adi ko diha, ano man ay multo diha. Ano mga anak ba? Siya multo. Nay Diyos, gamhanan og labaw sa tanan. Nya mahadlok ka og wa ka kabalo sa imong gikadlokan. Dili ana. The fear of the Lord will give you wisdom. Mo na siya ingon. The fear of the Lord, kung nakay kahadlok sa Ginoo, is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Importante nang naatay kahadlok sa Ginoo. Kay muhatag na og kaalam. Kanya unsaon man nimo to learn knowledge. Magtuon, basag Bible. Maminaw sa wali. Timan-an nimo. Kay dinha knowledge of Holy One is understanding. Masabtan nimo ang kinabuhi. Makaliho kag eksakto nga naman. Kaila ka sa imong Ginoo. Kabalo ka. Amen? Fear of the Lord mo nang gihimo ni Abraham. O ang ikatulo, last na ni, Abraham loves God. Doon na siya paghigugma sa Ginoo. Obedience to God means we love God. So doon na tayo pagtuo, na tayo kahadlok, ug atong gihigugma ang Ginoo. No? Ingon ni Jesus, sa John 14:15, ato maning memory verse, if you love me, keep my commands. Sige, atong isulti tanan. If you love me, keep my commands.
Ingon ang Ginoo, kung love ko nimo, tumana ako sugo. Nya ang iyang sugo di man lisod. Nga naman naman tay power, nga naman may Holy Spirit mutabang sa ato. In Luke 10:27, he answered, ingon si Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. And love your neighbor as yourself. Morning summary sa 10 commandments. Dili na nimo kinanglan memorization pa nga, dili mo patay, dili mangawat, dili mangabit. Love your neighbor as yourself. Love the Lord your God with all your heart. Ana lang, you learn to love. You learn to love. Love your work. Nayuban mo trabaho, sige, bagulbol. Na ako yung mga tao nga, akong gikasabaan, kung anak ka, hawa, ay, di ko kinanglag tao nga, surtuhan niya, bagulbol mo trabaho. Ayaw na pakita uma. Ako ang prangkahan. Di man na maayaw nga kinaiya. Ano mag-uban-uban mga tao nga walay prinsipyo. Mga na alainan ni mo sir, wa magkay kaluhi. Dapat siya maluhi siyang gamit. Tudloan gani, nga dili mag-ana. Nya mag-ana lang gihapon. Okay lang na, dili na okay. Imong tudloan o dili patuo, mo na ingon sa Bible, have nothing to do with them. Even kanang kita mga Kristohanon, sultihan man ta sa Ginoo, tabangan nato ang atong mga igsuon nga gakinahanglan og tabang, pero gatamad-tamad na ingon sa Thessalonians, siya biyain na. Dili gusto ang Ginoo og tamad. Tabang pero tan-awa nga galihok. Kay kung basig sige kag tabang nya kay gasalig na sa imo ha. Dili na mayo, dili mao imong ginatudlo. Basig hasta ikaw madamay pas kasaba sa Ginoo. Naa man na sa Bible. Have nothing to do with them. Mga tao nga tamad, mga sigilag pangayo, sigilag ingunani, pero check nimo, wala gihimo. Ana na siya. Have nothing to do. Mo nang we learn to love God and His commands. Ang gusto sa Ginoo, pag naa siya isulti, tumanon, lihok na yun. Amen? Ato ning kuanon mga igsuon kay, if you wanted to pass the test of life, mao ni importante. Obey God because you trust Him. Ato nang basahon. Obey God because you trust Him. Obey God Him. Obey God because we love Him. Imo ning sundo ning tulo, salig sa Ginoo, duna kay pagbaton og kahadlok sa Ginoo, respeto ba? Mao man ang panagsakita, kita gani tao, dili ta respetuhan, masuko ganita, labaw ng Ginoo. Wa kay kahadlok, way respeto. Mo nang sa first command ingon gud siya nga, do not put my name in vain. Ayaw gamitan ng akong ngalan in vain. Mingon nga, uy, gisugo ba ako sa Ginoo? Nga mo ani din nga naman, magsulisit daw. Katisting na mo, ana, ayaw na yung mga to. Dalag Bible, gisugo ko sa Ginoo. Pakonsensyahon ka. Gamiton ang ngalan sa Ginoo. Nga ang katupong wa kaila sa iyang Ginoo, mingon, pila man, pila. Hatag po. Dili man ana ang Ginoo. Dili man na manugog tao nga mangayo sa mo, ikaw ang sultihan niya, hatagi na. Nakuha ninyo, ang Ginoo maka-communicate ta sa ato. So kung naay mga tao nga mogamit sa ngalan sa Ginoo aron mangilad, ayaw mo pailad. Katawan mo sa Injil ninyo sa maling bata sa Ginoo pailad man. Ayaw. Mao na siya wisdom. Kabalo ka ba unsay tama, unsa ang scam, unsa ang the right thing to do. No? So ato ning salig ta sa Ginoo, kahadlok sa Ginoo o paghigugma sa Ginoo. Atong basahon ang 1 Peter no 4:12 to 13. Akong basahon sa kaning verse 12 ha sa English. Basahan ninyo sa Binisaya ha, sabtan ninyo niya, ingon din ni, Beloved,
do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So atong basahon sa Binisaya, verse 12. Go. Mga higugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo. Ingon nga daw butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo. Apan sanglit kamo mga malambit sa mga pag-antos ni Kristo, managkalipay kamo aron nga sa pagpadayig sa inyong himaya, managkalipay usab kamo sa dako gayon nga kalipay. Unsay response? Ingon din ayaw mo katingala kung naay mga kanabang pagsulay nga murag kalayo gyud. Kalayo gyud ang description. Kalayo nga pagsulay, ayaw mo katingala. Unsa may ingon? Dapat ang atong response, managkalipay kamo. Rejoice! Nga naman, unsa tong tulo ka butang, nga naman, because you trust God, you fear God, you love God. Pag na ay murag kalayo nga testing, ingon din ayaw mo katingala. Pag-rejoice. Para once nga ma-overcome na ninyo, mas grabe ang kalipay ninyo. Amen? Amen. Pariya to na loso testimony ni Sister Ami. Namatyan sila, nagkalisod siya, pasalamat siya sa church, nakadamang tag. Ginagmay apan, nakatabang. Pero ang Diyos niliho, natabangan sila. Amen? So ana na siya. So dili daw ta kinahanglan nga murabag matingala kung dunay mga pagsulay nga daw kalayo. Grabing description no, kalayo. Kisa na'y napaso. Puting lisuda. So, pag naaga ni ana, ang ingon sa Bible, rejoice. So, finally, ingon sa 1 Peter 4:19, therefore let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. Saw na to sa Bisaya. Usa ang mga nanag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, magtugyan sa ilang mga kalag diha sa maayong mga buhat ngadto sa matinumanon nga magbubuhat. Atong murabag, sige lang Lord, ikaw bitaw tag-iya sa akong kinabuhi. Kung unsa may imuhang kabubuton, ang ingon din nag-antos according to the will of God. Naamanggoy mga pag-antos, mga igsoon, nga binuhatan nato. Timan ina ninyo. Nag-antos ka nga naman, mang binuhatan. Ingnan bitaw kag eskwela, dili mo eskwela. Di pagdako, unsa may gi-expect nimo? Ang chances nimo sa survival, minus. Wala man ka nagkuhan. Pero, dili po nga wa kay pag-asa. Maka-pray man ka. So, matabangan ka. Batiman ini. From there, God will pick you up. Kung asa ka ba. Basta tama ang imong attitude, kabalo ka nga kana, God is working in your life. Pag mo undergo gani ka, will niya, wala na problema. Ang problema, nag-trial ka kay imuha man ang gihimo. Kabalo ka daw ng drugs, nag-drugs ka. Kabalo ka nga, dili maayo ng manghilabot ka. Kana mga butang nga, dili, nga imo lang gihapong himuon, nagsulti na ron ng 10 Commandments, unsa ng mga butang nga ayaw himuon. Himuon lang gihapon nimo. Natural, mag-antos ka. Dili na God's will. Imuha ng will mo na, when there is a trial, ask yourself, unsa man Lord, imo na yung kabubuton o tungod ni sa akong desisyon? Anak ka. So God will
reveal Himself to you, kung kaila ka sa Ginoo, sultihan ka. Unsay dapat nimong himuon. Dili kay inignaa sa mid sa trial, may mahimo. Pray, dali pray. Inom sa ta, address ako. Dito sa kumpare dito. Kadaghanan sa Pilipino, ingon ana. Imbis na mo hatag og time maghuna-huna kay naa siya sa ingon ani nga sitwasyon, inigsit-sit, dali. Adto dito. Kung saan ni mo pag huna-huna o eksakto kung hubog ka. Kung saan ni mo nga healthy kung nag-inom ka wakil kaon. Wag ka na lang. So mag-antos ka. Masakit ka. Mag-antos ka nga naman. Dili na kabubuton sa Ginoo. Tungod na sa pagkagahi ni mong ulo. Kabalugo ka nga ayaw na. Imo lang gihapong himuon. So timanin ninyo mga igsoon, no? Finally, ang atong Ginoo mo, tabang yun na sa ato. Amen? Trust Him, fear Him, love Him. Kanang tulo. Every time mo lakaw ka, pangutan na imong kagalingon, do I trust God? Do I fear God? Do I love God? Ano ka? So kung ang answer ni mo, yes, go ahead. Kay si Lord will take care of you. Amen? So unsa may nahitabo kang Abraham after the test? Nihatag ang Ginoo og sacrifice. Pag-test sa iya, ayaw, ingon ng Ginoo, gitest ka lang. Nihatag og sacrifice. Naidako nga ram, nga taas nagsungay nga na-trap dito o iyahang sungay. Mo itong dakop ni Abraham, mo ito iyahang sacrifice. So, unsay ingon ni Abraham? Abraham called that place, the Lord will provide. Can we say that together? The Lord will provide. Timan ninyo na. Bisag unsa na kalisod, unsa ka init sa kalayo sa pagsulay, timan ninyo, the Lord will provide. Amen? Amen. So, mauna siya mga igsoon ang mensahe ni Lord sa ato. Kung saan nato pag-pass sa test of life. Obey God. Mao gina. Tuman ta si Ginoo nga naman because we trust Him, we fear Him, and we love Him. God bless you. Thank you, Pastor Lee. So, na-bless ba ta sa message today? Amen. Muobey ta sa itong buhit ng Diyos because we love Him, we trust Him, and we fear God. No? Sama kay Abraham nga he was commanded by God to test kung asa gyud iyang kasing-kasing naba sa Ginoo. Kung naba sa mga blessing nga gihatag ni God sa itong kinabuhi. No? We should love God more than His blessings sa itong life. Yung katupad na story actually, kung atong tanawon, di ba unsay pangalan sa mountain? The Lord will provide. Katong ram nga gi-provide sa Ginoo, nag-symbolize pud to kay Jesus. Kakita natin sala sa Ginoo, pero di na to kaya mulibog perfect life. So dili ta makaatubang sa Ginoo. No? Pero tungod sa sacrifice ni Jesus on the cross, makaampo na ta sa Ginoo, maka-worship na ta sa Ginoo. So kato siya, nag-point to nga si Jesus ang provision ni God para sa itong sala. Kung di lang para sa itong sala, o sa itong salvation, pero para sa itong life here on earth. Ang promise ni Jesus sa John chapter 10 verse 10, nga, I came that they might have life and might have it abundantly. Kinabuhi nga dunay blessing in Jesus Christ. So dili na ito pangitaon ng blessing sa ubang mga Diyos-Diyosan, pero ato nang makapot kay Jesus. Amen? So again, no, we praise the Lord sa message ni Pastor Lee na we should fear, we should love, and we should trust the Lord God, our Lord Jesus Christ. Sige, in response, manindog ta as we sing our song of praise. Lord, salamat sa pulong sa aming
mensahe nga mong nadunggan karong adlaw, ang story ni Abraham ug sa anak niya si Isaac. Ikaw lang, O Lord, ang among Ginoo, way uban pa. May we live our life nga mo-obey in obedience to your word. To you, Lord Jesus. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, nidahili hamilin mong dugo. Matag sa malawon sa lawas mo, kahatos mo sakit, giantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang buo. Yes, Lord. Salamat sa kaluwasan o kaayuhan. Sa tulo kong korona mo nga ginasok sa imong ulo, nidahili hamilin mong dugo. Matag sa malabon sa lawas mo, kahapos mong sakit, iantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang puno. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawan sa among pagsimba. Atong katahon, O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawan sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, Yes, Lord. imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. yes, Imo ang tanang pagdaig, yes, Lord God. Imuha ang tanang pagdaig, Lord. imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Salamat, O God. Binabalik kamo, Lord God, ang Ginoo mong gibaya kami. Wala may kasalig sa among kaugalingon, sa among abilidad, sa among mga connection, sa among kwarta, Lord God, sa among na-accomplish. Pero kanimo may kasalig, Lord God. At sa kanang blessing, sa kanang dinig, tungod ni sa iyo. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw
praise you, Lord Jesus. We glorify your name. Yes. Salamat sa mensahe, Lord God. Kung sa imong presensya, mabukas natin karoon. Be with us, Lord. We will live our lives in obedience to your word. In the name of Jesus. Amen. Magampo ta. Almighty God and Heavenly Father, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat, Lord, sa imong pag-ipaila-ila sa imong kaugalingon sa imong katawhan nga anaa dinhi karon. Na ikaw ang Diyos nga mahigugmaon, ikaw ang Diyos nga labing gamhanan ug wala nay lain pa. Lord, I pray that you bless all your people nga naa dinhi. Tabangi sila, Lord, sa ilang mga trials, and those who are experiencing victory, continue to pour out your blessings sa ilahan. Dili sila mag-alanganin to trust you because ikaw ang Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Tabangi sila nga dunay kahadlok o makat-on sa paghigugma kanimo. Lord, sa among pagpang-uli karon nga takna, we pray for protection. Ubani sila, O Lord, sa imong mga anghel, o i-guide sila sa balang Espiritu. Now may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen. And amen. Maglingkod ta, mga pinaday ta. Wala na yung announcement? Wala na. So, good morning, ya, mga pita. Hey, hello. Magkantahan na itong birthday si Ruth. Dali, Ruth. Birthday man mo. Kinsa para po may nag-birthday? Wala na. Dali. Dali sa... Kung na mag-pray sa birthday celebrants? Wala pa. Giprayhan na ganyan. Dali. Kantahan to. Happy birthday mga tata. 1, 2, dali, Ruth. Dali. Kanta tayo. Birthday man mo gahapon, di ba? Pinagdan din mo. Ha? 16. Kanta itong birthday si Ate Ruth. Sino mga ito sa nag-birthday niya, iyahang wish, yung birthday wish or testimony. Okay? 1. Ano po si Josa? Dali na to si Josa. Sige, asa na si Josa? Sige, paminawon sa nato ang birthday wish ni Ruth. Bakit testimony Ruth ang birthday wish? Birthday wish kay good health lang sa kuha kilalono. So may life verse ni mo, memory verse ni mo, ganahan ka. Dapat natay kanang na-verse ba nga atong kuptan, no? Dapat naka-memorize na. Sige lang, pag 17 na ni mo ha. Nangutan ako balik na. Diyos, happy birthday! Dali. You. Okay, magkatatawan. You. Asa mo natin? 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ruth and Josa! Yay! Josa, sa may mong wish, Josa? Naki-wish? Birthday wish? Ha? Or naki-memory verse? Wala sa dot. Sige. Happy birthday! Sige, mag-snack sa ta.